Itong nakaraang impeachment hearing ng Committee on Justice ng House of Representatives, marami ang nakapansin sa diskarte na ginagawa nitong Committee on Justice na parang ginagaya nila yung estilo ng mga NPA. Ano ba yung mga estilo na yun? Nauuna muna yung paratang, nauuna muna yung mga bintang, yung mga chismis bago maglabas ng ebidensya. Kasi alam mo naman dito sa Pilipinas, pag kung ano yung unang first impression last, parang ganun, di ba? So yun yung mas tumatatak sa mga Pilipino, na kung ano yung unang inilabas na balita, kung ano yung unang, kumbaga sino yung unang pumutok, yun yung tumatatak sa utak ng mga Pilipino. So hindi na masyadong nabibigyan pansin dito kapag ito ay nagkaroon na ng clarification. Kaya nga ngayon, ang gagawin nga ni Vice President Sara Duterte, plano nilang kasuhan itong mga taga-AMLA, yung mga ilang miyembro ng Committee on Justice, kasama na rin si Trillanes, dahil nga doon sa misleading na inilabas ng AMLA report tungkol nga doon sa transaction ng kanyang bank account, na hindi malang ipinaliwanag kung paano nag-come up yung mga ganung klaseng amount, dahil lumalabas doon na talagang napakalaking amount yung discrepancy. So doon pala makikita natin na medyo talagang misleading, at yun ay nakita rin naman ng depensa ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga ito, nagpaplano silang kasuhan itong taga-AMLA, kasama na rin ibang personalidad, gawa nga ng sinagasaan nila yung bank secrecy law. Kaya yun yung gagamitin nila ngayon para panagutin itong mga umaabuso na hindi ginawa yan ni Pangulong Duterte. Kaya yan yung pagkakaiba nga ni VP Sara at ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte kasi hinayaan niya lang na, alam niyo yun, na magbitaw ng mga libelous statement yung mga detractor niya. Pero ibahin natin to si VP Sara, na talagang pag alam niya na sumusobra na yung libelous statement, talagang kakasuhan niya. Kaya nga di ba ilang beses nang tumatakbo sa Supreme Court si VP Sara, at doon nga binibig para alam niyo yun, yung para magkaroon ng clarification tungkol sa ginagawa, mapanagot yung mga dapat mapanagot. So kumbaga ito yung bawi ni VP Inday. Kaya ito, panoorin po natin kung sino-sino ba talaga yung mga kakasuhan at bakit sila kakasuhan. So ito, pakinggan po natin. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button, at the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Ni Panelo, napakaganda nito. Wag ho yung ito. Ito talaga yung pag nagpaliwanag, maiintindihan mo talaga yung tunay na nangyayari. Okay ha, panoorin. Nag-aaralan na ho namin kung anong krimen ang ididibanda namin dito sa opisyal sa AMLAC, pati rito kay Trililing. Dahil misrepresentation kumbaga estapa ang ginagawa ninyo. At nilalibel nyo na yung pamilya kahit na hindi totoo. Ayan po, Attorney Sal. Sa kaugnay naman po na issue, Attorney Sal, sa panig ng AMLAC, dahil iniulat ng Anti-Money Laundering Council na may kabuang 6.77 na bilyong pisong halaga ng mga transaksyon sa bank accounts na konektado kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawa na si Manasseh Carpio, na na-flag din bilang suspicious at covered transactions mula pa noong 2006 hanggang 2025. So, sa pagdinig ng House Committee on Justice, kaugnay nga nitong impeachment, kinumpirma ng AMLAC na may 313 na covered transactions at 17 daw dito yung suspicious transactions kay VP Sara at 300, ayun. So, may mga halaga daw na hindi malinaw ang pinagmulan o patutunguhan batay sa record. Napansin daw din ng AMLAC ang pagtaas daw ng transaksyon sa ilang taon, kabilang yung mga panahon kung saan umabot sa daan-daang milyong piso yung annual transactions. Git ng AMLAC, patuloy lamang silang nagmo-monitor ng financial movements batay sa mga ulat ng bangko. Pero Attorney Sal, from 2006 hanggang 2025 yung coverage nung yung mga transaction, Attorney Sal. Ano pong reaction nyo dito? All directive.
Ganito yun ha. Yung sinasabi kasi ng AMLAC, kinukumpirma nila yung mga bank accounts na meron ng ganong bank accounts. At kinukumpirma din nila na merong ganong pera doon sa mga bank accounts na nabanggit. Pero, teka muna. Alam po ninyo, bumalik tayo noong 2016. Noong 2016, yung mga bank accounts na yan, inilabas na ho yan ni Trilling. Yon. At Take note ha, trililing kasi. Yari na naman yan, mapipiko na naman yan. Ididemanda na naman si Panelo. Tinawag akong trililing. Si Panelo nagtawag sa'yo, ako ang nag-abogado kay Presidente Duterte. Siguro mga 2-3 weeks before election, inilabas na yan. Mm. Unang-una, yung mga bank accounts, kung totoo man na bank accounts yung binilabas niya, may problema na kagad doon kasi ang naglalabas lang ng bank account, ang bangko na may order ang hukuman. Pag ikaw ay naglabas niyan ng walang pahintulot na idinidikta ng saligang batas na hukuman lamang ang makakapagpadala ng isang kautusan upang ilabas yan, o kaya naman, voluntaryo na nilabas, illegal yan. That's number 1. Number 2, nung nag-waive si Presidente Duterte na buksan, lumabas doon sa bank account niya sa BPI, ang pera niya ay 16,000 lamang. Hindi yung 210 million na sinasabi niya. Take note ha, ito yung i-google ninyo. Nilabas mismo ito ni abogado ni Pangulong Duterte at that time. Nilabas niya ito with certificate from BPI. Pinasisinungalingan yung sinasabi ni Trillanes. And yet, here he go again. Di ba? Nagsasabing, totoo yun, totoo yun. Without the necessary document to support his claim. Kasi hindi pa pwedeng akusa ng akusa. Sabi nga di ba? It's easy to accuse but it is hard to prove certain accusations. Madaling mag-akusa eh. Pwede ko nga sabihin na ikaw ang pumatay kay ganito. Pero kung wala akong na may pipresentang ebidensya, ito isang haka-haka. Ngunit tulad nga na sinabi ko sa inyo sa intro, ang manggalawang kasi ng NPA, which is hindi lang naman po NPA gumagawa niyan, ito'y prinsipyo sa propaganda. Pukpukin mo lang ng pukpukin yan. Sabi nga ni Goebbels, di ba? Keep on saying the lies and one day people will accept it as the truth. Even it is a lie. So anong gagamitin? Mga pagdinig, hearing, o di kaya social media, mga bayarang vlogger, o di kaya mainstream media. Araw-araw yan, pupukpukin nila. Totoo yan. Ang daming pera si BP Sara. Yan ang pinalalabas sila ngayon. Paulit-ulit yan. Daming pera ni BP Sara Duterte. Daming ganire. Ang daming discrepancy, bla bla bla. Pero pag titingnan mo, di ba sabi nga the devil is on the detail. Pag titingnan mo yung mga pinipresenta nila, lahat ay walang katotohanan. Kasi if they really say that there is such millions account o millions of money in that certain account, bakit di mo patunayan at ilabas mo? Kumuha ka ng certification. How? You ask the court. Kasi remember, sabi nga ni Panelo dito, unless the impeachment court, kasi ang impeachment court, the Senate, unless a court issue a subpoena or on a certain account,
hindi pwedeng ilabas yan. Di ba? Kaya yung kanyang akusasyon will remain accusation until proven. But again, by the use of the mainstream media, which is the paid supporter of the NPA, ang mga mainstream media, they will keep on repeating. Buti na lang there is SMNI to counter that lies. Kasi nga, sabi nga ng SMNI, truth matters. Yeah. SMNI lang. Kaya yun yung pagkakaiba nung kay Chief Justice Corona. Nung panahon na siya yung ini-impeach, kaya na rin yung kay ERAP, di ba? Wala kasing social media. Ang talagang primary na kinukuha na lang ng news yung mainstream media. So, dahil nga yung mainstream media, tila parang parte na rin ng sindikato ng mga NPA na alam niyo yun, na talagang paulit-ulit lang yung kanilang mga propaganda. So, wala nang pagkakataon na magpaliwanag yung mga inaakusahan tulad ni ERAP at saka ni CJ Corona. Kaya, ito ay pinuputol ngayon dito sa ginawa na hearing ng Committee on Justice. Kaya yun nga, plano nga nilang sampahan ng kaso dahil nga nilabag na nila yung bank secrecy law. At isa rin yung yan yung isa sa mga pagkakamali rin kasi ni Pangulong Duterte ng time na yan, hindi niya kinasuhan para manahimik, di ba? So ngayon dahil nga sumobra na at talagang ito si Vice President Sara Duterte, nakita niya yung pagkakamali ng ama niya, hindi na siya papayag na maulit-uli yan. Kaya ito, nagpaplano na silang sampahan nga ng kaso itong mga lumalabag o yung sabi natin umabuso na sa kapangyarihan nila kasi nga impeachment court lang yung pwedeng magsubpoena ng mga bank details, bank transaction, mga ganyan. Yung Committee on Justice, hindi naman sila korte. Ano lang sila dyan, prosecution lang sila dyan, parang fiscal. Nasa fiscal level pa lang sila. So yung pagsasubpoena nila, hindi pa hanggang doon sa punto na kailangan nilang makuha yung bank details nung kanilang inaakusahan. Tsaka kung iisipin mo, kung fiscal ka, dapat makabase ka lang kung ano-ano yung mga ebidensyang hawak na ibinigay sa iyo ng mga nagrereklamo. Ang nangyayari ngayon, yung fiscal na tumatayo ngayon dito, yung which is yung House of Representatives nga, yung Committee on Justice, tinutulungan yung mga complainant para makakuha ng ebidensya, para madiin yung kanilang inaakusahan na si BP Sara, na hindi dapat ganun yun. Pero dahil nga sa ginawa nilang yun, nakikitaan sila ng butas ngayon dito, kaya sasampa na sila ng reklamo. SMNI lang, mapapagkatiwalaan nyo. Kaya nga nandun ang Banateros para talaga isiwalat ang katotohanan. Na merong pera sa loob ng bangko. Pangalawa, meron na akong certification ng bangko, ang BPI noon. Kasi humingi ako sa kanila ng sertifikasyon. Magpadala kayo ng pahayag o sertifikasyon na mula nung binuksan niyang account na yan, walang transaksyon, walang deposito na umabot sa 210 million pesos. At sila sinabi nila talagang walang ganyan. meron dito 16,000 ang balance niya. Ngayon, inulit na naman ngayon ni Trillanes yan. Ayaw! Ayaw! Ito namang AMLAC. Alam niyo, nagpalit ng nagpalit ng direktor kasi yung Bakit? dating direktor, pinipilit nila na gumawa ng mga payaglaban dito sa mag-asawang BP Sara at Mascapio. Naku! Presidente Duterte. Naku po, patay tayo dyan. Kikiti Lacha, Ipulong. Meron silang pinagagawa. Ayaw gawin, kaya pinalitan. Naku naman. Yun. Ang AMLAC, ang trabaho po niyan, pag humigit ng 500,000 o 500 piso
ang deposito mo, automatic na monitor na nila yan. Minomonitor nila ang pasok at ang labas ng pera mo. Ang prinisinta nila, kasi sabi niya, meron ganitong 56 million, halimbawa. Sabi ng AMLA, totoo yan. Meron ganyan. Pero hindi yung ibig sabihin na yung 56 million na yun, talagang 56 million pesos yun. Yun. Bakit kanyo? Ganito, halimbawa, meron kayong deposit na 10 milyon sa bangko ninyo. Mm. Pag yan 10 milyon, siyempre nasa pangalan niya, di ba? Pag yan 10 milyon na yan, makikita kagad yan sa AMLAC. Yung paglabas ng 10 million mo, record na nila, 10 million. Meron 10 million dito. Pag inilabas mo yan, papunta sa time deposit, 10 million na naman yan. Okay? Pag yan, di dumating yung kanyang period at para kumita. Halimbawa, kumita ng 1 milyon sa 6 na buwan, halimbawa, 6 na buwan na time deposit. Di, pag lumabas yung deposit mo na kumita na ng 1 million, di maging 11 million na yan. Yung 11 million na yun, makikita sa record yun. Di kukunin mo ngayon, i-withdraw mo. Mm. Ililipat. Kasi kumita na natapos na papasok mo na naman. Yun i-record na naman yun. I-record na naman. So pag diniposit mo na naman yun, i-record na ulit. Madalit sabi, yung 10 million mo, 4 times na sa record ng sa record ng AMLAC, naging 4 times bigger. So 10, 20, 30, naging 40 million na. Sa loob lamang ng 6 na buwan, sa record ng AMLAC, naging 40 milyones na. Kasi nga, ang nire-record nila, 10 million ang account mo, 10 million mo tinime deposit, 10 million ibinalik mo, balik ulit sa account mo. Tapos after another 6 months, eto ka na naman, pabalik-balik. Ay talaga, abot ho yan sa bilyon, sa 10 taon. Mm. Pero hindi yung ibig sabihin na ganyan ang pera mo ng kalaki. Nire-record lang kasi nila yung in and out flow. Ngayon, ang presentasyon nila, ito ang problema ho sa kanila. Ang pagpresenta nila, parang pinalalabas nila na ganun kalaki ang pera mo kahit na hindi. Yun. Hindi nila pinaliliwanag yung pinaliliwanag ko sa inyo ngayon. Na pag pumasok, record. Pag lumabas, record. Pasok ulit. Kita, ganun. Kaya nga, abot talaga sa 10 taon. Yung 10 milyon mo, sa 10 taon, baka umabot na ng bilyon nyo. Baka nga milyonaryo na ako eh. Yan ang pinipresenta nila. Ayaw sanang gawin yan. Kasi mahilig ako magpasok, maglabas ng pera dun eh. Na-enjoy ko lang, hobby ko lang. Oo. Papasok ako, tapos withdraw ko para may hawak ako. Pero gusto ko, kasi may ugali tayo na gusto natin nakikita yung bank account natin sa mga app na, uy, may pera ka. Diba? Pero at the same time, para kang hindi secure pag wala kang hawak na pera. Weird nga di ba? May pagkaganon eh. So ako, maglalabas ako ng pera, halimbawa. Kailangan, gusto ko may hawak ako lang pera. Pero pag nabawasan yung bangko ko, babalik ko na naman. Tapos pagka nagkapera na naman doon, gusto ko hawak ko na naman yung pera. Pabalik-balik lang, pero actually same lang naman yun. Pero imagine niyo how many transaction yung nangyayari doon. Lahat yun tinototal. Mantakin mo, Brad.
Kaya nga yung pinakasimple na ano dito, pinakasimpleng explanation dito para sa mga kagaya natin mga empleyado. Halimbawa na lang, di ba, payroll account. Meron kang payroll account na sahod mo is 20,000 a month. So sabihin lang natin na monthly yung pasweldo sa atin. Ngayon, didepositohan ka ng kumpanya ng 20,000 na sweldo mo sa pinagtrabaho mo isang buwan. So papasok sa account mo yun. So meron ka ng 20,000. So sa record ng AMLAC, meron pumasok na 20. Siyempre pagdating ng sweldo, dahil magbabayad ka ng utang, mag-grocery ka, mga pangangailangan mo, withdrawin mo uli. So lalabas sa AMLAC record na may lumabas na another 20,000. So pag tinotal mo yung deposit tsaka yung withdrawal, meron kang 40,000 na transaction. Pero in reality, walang laman yung account mo kasi nga withdraw mo na. So imagine mo na lang yun. Merong sa record ng AMLAC, meron kang 40,000. Pero yung account mo wala, zero. Eh kung continuous ganun yung nangyayari sa atin, dahil nga siyempre, hindi naman talaga sapat yung sinasahod dahil malaki nga yung mga expenses. So imagine magkano sa isang taon yun. So it's around 480,000. So wala pa dun yung 13-month pay. Idagdag na natin yung 13-month pay. So lumalabas, meron kang 500,000 in a year. Diba? Imagine mo yun. Meron kang 500,000 sa record ng AMLAC pero walang laman yung account mo. Eh kung ilang taong ka na nagtatrabaho, let's say sabihin natin na 10 years. Kasi kay Vice President Sara Duterte, almost 20 years yung kinumpute nila. Nasa ganun, hindi ko lang sigurado, pero balik lang tayo sa example natin. Kung ikaw ay empleyado ng 10 taon at 20,000 yung sinasahod mo, imagine mo yun. Yung 500,000 mo times 10. So meron kang 5 million pesos sa record ng AMLAC. Pero in reality, baka wala pang 100,000 o wala pang 50,000 yung laman ng account mo. So ganun nagkaroon ng misrepresentation o hindi ipiniliwanag ng AMLA kung bakit nag-come up yung ganung amount yung transaction ni BP Sara. Pero kasi kung makikita mo yung naging flow ng hearing, ang talagang nagmanipula yung mga congressman. So talagang dinala nila doon sa kung paano palalakihin yung pera. Kaya kung mapapansin nyo sa social media, yan yung pinaulit-ulit nila na hindi pala milyonaryo si Vice President Sara Duterte, kundi isang bilyonaryo. Pero in real, kung pakikinggan mo nga yung paliwanag tulad ng ginawa nito ni Salvador Panelo, makikita natin doon, kagaya ni paniwanag din natin, na hindi nagtutugma, pero yun ang ginagamit nila yun yung ginagamit nila ngayon para sabihin nilang merong probable cause yung impeachment ni Vice President Sara Duterte. So abangan natin kung talagang tutuluyan ng pagsasampa ng kaso dito sa taga-AMLAC at kay Trillanes, dahil nga masyadong serious itong ginawa nilang offense na ginawa kay BP Sara. Kaya kailangan talaga nilang sampahan ng kaso. Yun nga, antayin natin kung talagang merong may pagdidemandang gagawin dito. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.